Okay, so our next topic is on flywheel, no? Ano nga ba yung flywheel? Flywheel is a heavy rotating body that acts as a reservoir of energy. Okay, so kung sa electrical, yung capacitor nila, sa mechanical naman ay, ang parang kasimilar nun ay flywheel. Ano ba ang capacitor sa electrical? So yun, storage of energy. Usually ginagamit ang capacitor, usually makikita natin yan sa mga electric motor. Okay? Kasi sa yung parang starter ng mga electric motor. Kasi during starting, mataas yung energy na kailangan mo during starting kasi eh. So, yung na-store na energy doon sa capacitor, yun yung gagamitin para mag-start, no? The flywheel acts as an energy bank between the source of power and the driven machinery. So, yung source of power, yun nga, yung electric motor for example, and then yung dinadrive niya naman ay yung pump. Okay, for example lang, no? Functions to store and release energy when needed during the work cycle. So we have an example here, no? Ito yung ating internal combustion engine. So sa likod nun, meron tayong flywheel. Okay? Ayan, solid, no? Solid na flywheel to. Ayan. Okay. So during compression kasi, yung energy na kailangan mo para i-compress yung air-fuel mixture or air mix or air lang sa in case of diesel ay yung energy na na-store dito sa flywheel. So iikot kasi yan, sabang umiikot yan na-store na rin yung energy. Okay, so saan ba kumukuha ng energy si flywheel? Yung energy na dahil dun sa power, no? Okay, sa power stroke, so marirelease yung energy during power stroke. So iikot naman si flywheel. So dahil sa pag-ikot ni flywheel, ma-store yung energy. And then yung energy na yon gagamitin niya during compression. Okay? Ayan. Then to reduce the amplitude of fluctuations. Ayan. So kung titignan natin itong solid line, isipin na lang natin na ito yung torque. Okay? Corresponding to angular displacement, yung solid line. Kung walang flywheel. Okay? Now, dahil dun sa nilagyan ng flywheel, yung magiging torque mo na nun ay itong dotted line. Okay? So, kung mapapansin natin, mas naging smooth, no? Naging smooth yung torque fluctuation. Okay? So, ganun din sa speed, no? So, kung mapapansin natin, halimbawa yung mga Kubota or yung mga engine na ginagamit sa mga rice field, no? Yung may malaking flywheel doon sa harap, yung mga diesel engine na yon. So kung papansin natin during idle, hindi parehas yung ikot ng or yung RPM ng engine during idle. Tugs, 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 parang ganun, no? Okay? Pero kung halimbawa yung flywheel kasi kapag lakihan mo yung flywheel niya, so naiiwasan yun or nami-minimize yung chugs, 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 parang ganun. Parang ang nangyayari na ay pantay na yung parang yung fluctuation ng speed or yung pagbabago ng speed na nare-reduce, no? Okay? So to reduce the power capacity of the electric motor or engine. Okay, and then ano pa ba? Types, we have solid tsaka rim. Ito yung rim natin. So parang kung mapapansin natin parang pulley, di ba? Ito naman yung solid, ito yung nakita natin dun kanina sa internal combustion engine. Okay? So ano ba ang gamit pala? Ano ba yung mga gamit ng or applications ng flywheel? Doon sa shear, sa pagbutas ng halimbawa yung steel sheet, bubutasan mo or halimbawa yung isang steel, sabihin na lang natin yung yung bakal na ginagamit sa mga construction. Okay? Yung 12mm, 16mm, mga ganon, 10mm. So kung gusto mong putulin yon, diba, pwede ka namang gumamit ng cutter using flywheel para mabilis. Then stresses in flywheel, okay? This is yung formula.
So yung stress naman na ito is dahil dun sa centrifugal, no? Centrifugal force. So makikita naman natin yung formula nito doon sa page, anong page ba to? Saan page to? Sa page 537, no? Design of motion elements by Fairs. Okay. So andun yung mga formulas din. Andun yung mga formulas na ginagamit. Example. Punches a 1-inch diameter hole in a steel plate of 3.8-inch thick every 10 seconds. The actual punching takes 1 second. The ultimate shear strength of the plate is 60,000 psi. The flywheel of the punch press has a mass moment of inertia of 500 inch-pound second square and rotates at a mean speed of 150 rpm. What is the total speed fluctuation of the flywheel in rpm? Okay, so yan. So let us solve the problem, no? Okay, so bali ganito yung magiging scenario natin. For example, ito yung flywheel, no? Ito yung flywheel. And then ito yung steel plate, ito yung bubutasan actually. And then ito naman yung rod, no? Ito yung pangbutas. Then meron siyang guide dito. So iikot itong si flywheel. Ang mangyayari naman dito ay ang motion niya ay reciprocating. So taas baba lang yung ito yung tinatawag natin. For example, itong rod na ito, no? Ito. For example, ito. Ang direction lang niyan ay taas or baba, no? Yung ikot niyan. Okay? So dahil doon, itong steel plate mabubudasan. Okay? In which yung diameter niya is D and then yung thickness naman ng plate is T. Ngayon, iikot yung flywheel natin. So, sa loob ng 10 seconds, mabubutasan to, no? Pero yung actual na pagbutas sa steel plate, 1 second lang. The rest ay parang bubuelo. Bubuelo yung ating flywheel. Okay? Doon sa kanyang buwelo na yon, sa kanyang pagbuelo, mag-store siya ng energy. Which is gagamitin na later on sa pagbutas dito. So mangyayari, during punching, babagal yung ikot. Then pagkatapos ng punching na yan, tataas yung rod. So doon na naman ulit siya bubuelo. So bali ang tinatanong pala dito is given. Sulat pala natin yung mga given. Hindi ito yung problem. Ito pala. Okay, so bali ito yung mga given. Yung diameter ng hole is 1 inch. Yung thickness is 3/4. Yung total time is 10 seconds. Then yung time para yung hole is 1 second. And then yung ultimate shear strength is 60,000 psi. The mass moment of inertia is 500 inch-pound second square. Then the mean speed is 150 rpm. Ang tinatanong fluctuation. Ano ba kasi yung fluctuation? That is yung N1 less N2. Okay? Yan yung fluctuation. In which yung N1 natin, yan yung maximum RPM. Okay? Then yung N2 natin, yan yung minimum na RPM. Kasi nga, yan, bibilis, babagal, bibilis, babagal. So yun yung kukunin natin. Okay? Now, given yung mga, mga properties, yung time and so on, we can solve yung fluctuation using yung energy formula. Ano ba yung energy formula na yan? Okay, makikita natin ang formula for the change in kinetic energy. Okay, anyway, general naman to. The change in kinetic energy, ito na rin yung energy para mapunch itong mabutasan yung steel plate. That is equal to I, unahin na lang natin yung 1/2. That is 1/2 multiplied by the mass moment of inertia multiplied by angular velocity 1 square
less angular velocity to square. So take note angular na ito, naka-radian itong dalawa na to. Okay, anyway, convert lang naman natin to mamaya. Yung radian na makukuha natin dito, convert natin into RPM. Okay? So ayan. So ito given, ito convert lang natin. Ay, wala pa pala no, min pala ang meron no. Min ang meron, ito yan. And then next is W1 tsaka W2. Okay, equate din natin na the change in kinetic energy is equal to the energy na kailangan mo para mabutasan or yung energy ng punching. Okay? Or palitan na lang natin to no, U. U na lang ang ilagay natin, energy. U. Ayan. O, yung U na yan yung energy na kailangan mo para mabutasan to. Okay? In which U is equal to 1/2 multiplied by F times the thickness. Ano ba yung F? Yung force na kailangan mo, di ba? For example, meron kang steel plate dito, gusto mong butasan ito. Halimbawa, ito gusto mong butasan yan. So, meron kang force dito, meron kang rod for example dito. Yan yung pangbutas mo for example. And then, maglalagay ka dito ng force. Ayan. Force. Okay? So, kapag nilagyan mo ng force, ang mangyayari, mabubutasan to, no? Di ba? Di ba? Magiging ganyan na siya, oh. Kung pipilitin mo, pupersahin mo, magiging butas na yan. So, balikan yung mangyayari. Okay? And then next is, yung F kasi, wala. Yung thickness, meron. Ito, okay. Ano ba yung F? So, balikan natin yung machine design. That is SUS is equal to force divided by the area, shear area. No? Okay. And then, ang shear area natin ay yung palibot ng butas. Okay. Or yung surface ng natanggal. For example, ito yung, yung steel plate, no? So, bubutasan natin to for example. Ito, bubutasan natin. Ayan. Yung dotted line, ito yung kukunin natin. Yung dotted line, ito na siya. Ayan. Okay. Now, yung area na kukunin natin, ito lang yung side. Kasi ito lang yung ito lang yung parang natanggal doon banda. Yung or yung nagkaroon ng parang shearing, yung surface area, which is the shear area is equal to pi, the circumference, pi d times the thickness. Okay, so yun siya. Then, lagay natin dito. So, makukuha natin yung force, no? So, force is equal to SUS times shear area is 60,000 pound per inch square times the shear area is, lagyan na lang natin dito, AS is equal to pi dt. Pi times diameter is 1 times 3/4 inch, no? Okay, so yung F is equal to, so this is equal to 141,372 pounds. Okay, so ito yung force or initial force, no? Bakit sinabi kong initial force? Kasi nga, kung halimbawa bubutasan mo to, ayan, butasan mo. So, dun sa start, yun yung may pinakamalakas ang force na kailangan mo, dun sa start. And then, halimbawa, natanggal ka na kasi to, natanggal na yan, hindi zero na yung force. Kaya yung F dito is yung maximum force, no? And then I will show you a diagram para makuha natin yung energy, no? Okay, so ito yung diagram natin. Doon sa representation kung paano kukunin yung energy. Okay? Yung na to, ito, yung plate na to. So, mayroon siyang thickness na, yan, yung T. T yan, yung T natin. Ito yung T, oh. And then, yung force, ito yung force natin, no?
So parang ang nangyari, FT diagram, F distance diagram. Yung F natin ito yung x-axis and then yung thickness or yung distance is yung y-axis. Na kung mapapansin natin, dito sa part na ito, sa starting natin, 0. And then, kung mapapansin, yung force mo, lumalaki, no? Habang yung kapal ay, pagdating dito, yung thickness natin dito ay medyo, konti lang naman yung yung kapal niya. Ayan, siguro nasa 1/8 yung thickness nito, no? 1/8 ng total, no? Ayan, pagdating dito, is malakas na yung force. Ayan. So, di ba sabi ko nga, sa simula, malakas talaga yung kailangan mong force. And then, kung mapapansin, since nabutasan mo na yan, yung force lumiliit. Ayan, no? Lumiliit. Nung natanggal na lahat, yung thickness niya, or naabot mo na dun sa pinakababa, ito, wala, natanggal na lahat. Okay. So, 0 na yung force, syempre. Na kung mapapansin natin, yung area, ito, yung work area, ito, lagyan na, paano ba lagyan to ng i-ano ko na lang dito pala. Drawing ko na lang. Bali, ganyan siya. Ito yung work area, sabi niya. Or ito yung energy na, pangit. No? Palitan natin. Ayan. Ito yung energy. Yung area na to, ito yung energy na may apply or na-release. Ngayon, kung gagawin nating yan, parang similar sa yung area ng triangle, parang parehas sila, parang gano'n ang ibig niyang sabihin. No? Ayan. So, yung area ng triangle is parehas na rin dito. Ano bang area ng triangle? That is equal to 1/2 base times thickness. Base times height. Okay? So, which is, yung area na yan, ang nire-represent ng area na yan ay yung energy. So, kaya 1/2 and then yung B naman, that is the force, and then yung H is the thickness. Okay, so ganun yung nangyari. Kung bakit ang formula natin for the force, energy, is 1/2 ng F max, sabihin na lang natin F max, no? Multiply it by the thickness, okay? So, ayan. So, meron na tayong force. Pwede na nating ilagay dito. So, the energy is equal to 1/2 ng 141. Tama ba to? 60,000. Baka mali. Natin. 60,000 PSI. Okay, tama. 141, 372. So, naka-pounds to. Times thickness is 3/4 inch. So, yung magiging unit natin dito is inch pound. So, this is equal to 53,001,014 inch pound. So, i-equate natin dito dun sa kinetic energy na yan, no? Next, ano yung I? Given pala yung I Tapos, i-check na rin natin to. Ito na rin siya, yung I. How about itong NW1 less W2? Yan na pala yung convert natin mamaya. Kunin natin yung W1 less W2. And then, ayun. Tapos, coefficient of fluctuation, wala naman. So, and then W1. Yung W1 pala natin, or yung angular velocity 1 less angular velocity 2, pwede natin gawin ganito, di ba? Kung babalikan natin yung ating algebra, W1 plus W2. Okay? Ayan. So, pwede natin gawin ganito. U, palitan ko na yung change in kinetic energy is equal to 1/2 ng I, tapos W1 less W2, then W1 plus W2, in which ito yung kailangan natin para makuha yung N1 less N2. Okay, ito problema pa natin to Paano ba natin makukuha to? So, nagbigay siya ng min RPM. Saan na yung min? Min. Okay, min RPM na 150. Ano ba ibig sabihin ng min RPM? That is equal to N1 plus N2 over 2. Okay? Ayan. Now, i-convert pala natin ito para maging W na to. Para maging na yun.
So, ano yung W1 tsaka W2, no? Take note na ang 1 revolution is equal to 2 pi radian, no? Okay, so gawin natin ano to, ang mean natin ay ayun, tapos ang mean, angular velocity is equal to W1 plus W2 over 2. So multiply lang natin to ng 2 pi. Gawin natin naka ano pala to, no? Pound o yung unit, kailangan natin yung unit. Gawin natin seconds. Kasi naka-second yung ano, yung I. So dapat gawin natin seconds to, yung 150. So 150 revolution per minute, gawin natin radian, multiply lang natin ng 2 pi. Tapos i-divide natin ng 60 para maging radian per second. Multiply natin lang to, so siya na yung si W1 plus W2. So yung W1 plus W2 natin is equal to 31.42 radian per second. Okay? The next, ano pa? Sunod. So, okay na tong part na to. Okay na to. Okay na rin yun. Okay na rin to. Yun. Masasolve na natin yung W1 less W2. Okay? The energy is 53014 in pounds is equal to I 500 inch pound second square 1/2. May di-divide pala natin dito yung 2. Ayan. Tapos anong sunod? And then W1, W2 pala. Tapos ito ano to, 31.42 radian per second. Okay, tingnan natin yung mga units sa inch pound second square. Nakaano to? Radian seconds, inch pound. Okay, cancel na pala tong part na to, no? Yung inch pound wala na rin to. So yung radian, tapos ipunta mo doon. Ang unit nito ay isa pang radian. Tama, no? Tapos ipunta mo doon. Second. W1, W2. Mawawala yung isang second dito. Tapos ito mawawala din isang. So may isang naiwan. Tapos punta doon sa kabila. Ayun. Okay. So ang W1 less W2 na masasolve natin is equal to 6.75 radian per second yung ating W1 less W2, no? So, N1 less N2 is equal to W1 less W2. Multiply lang natin ito sa 2 pi para maging radian per ano natin. Times multiply pa pala natin ng 60 para maging baliktad So, radian per ano to, naka-radian ang unit nito. Tapos, 2 pi radian is the 1 revolution. Tapos, naka-per second pala yung unit nito. 60 second is to 1 minute. Ayan. Okay. So, cancel na to. Cancel yon. Second, per seconds to pala, no? So, revolution per minute na. So, yung fluctuation is equal to 6.75 multiplied by 60 over 2 pi. So, yung N1 less N2 fluctuation is, so this will be equal to approximately 64.46 RPM. Ito yung fluctuation, no? Ayan. Now, kung halimbawa kukunin natin yung tinatawag na coefficient of fluctuation, ang coefficient of fluctuation equal yan sa W1 less W2 divided by ano to? WM, no? Mean.
Or in terms of n, n1 less n2 divided by the mean. Or in terms of velocity, that is vs1, velocity 1 less velocity 2 divided by mean velocity. Okay, so yung magiging coefficient of fluctuation mo is W1 less W2, asan na yun? Ito na lang pala yung N1 less N2. 64.46 divided by 150 RPM. So, the coefficient of fluctuation is 0.43, no? Yung coefficient of fluctuation. Halimbawa lang naman hinahanap to, no? So, bali mataas na to, no? Mataas yung coefficient of fluctuation na to. Actually, dapat kapag kapag maliit yung coefficient of fluctuation, ang ibig sabihin ng mas maliit na coefficient of fluctuation, mas smooth, no? Mas smooth siya. Okay? So, yan.